with Louise channel. Please don't forget to subscribe, like, and share, and comment down below. So nakita nyo naman po siguro yung ating thumbnail dyan. Paano ako nakakasigurado na anak ko talaga ang baby namin ngayon. Kasi po, meron po ako napanood about switch up ng embryo ba? Po pala ng ganito eksena, which is yung California couple nga po sila. And I think meron din ako nabasa about sa Singapore na nagka-mixed po talaga yung mga nagpa-IVF mag-mix. Biruin nyo lang po yun. Yung California couples na yun, kung kailan 6 months na po yung baby nila, saka pa po nila nalaman, saka pa nila nasigurado na yung baby po talaga na inalagaan nila, na ipinagbubuntis ng asawa niya ay hindi po talaga sa kanila. Meron na pong hinala yung lalaki, like, alam niyo po yung tawag, lukso ng dugo, di ba po? Totoo po talaga yan. Meron na po siyang ganon na talagang alam niya talaga na hindi ito yung anak niya. So yung ginawa po nila ay napadiini nga po sila. And doon nga po napatunayan na hindi nga po anak nila yung inalagaan nila for 6 months. Biruin niyo po yung pain ng mag-asawa na yun. Biruin niyo po yung, alam niyo yun, hindi ko talaga ma-imagine na both sila, syempre yung baby nila, di ba, inalagaan ng iba. Tapos yung parents nung inalagaan na baby nila is, biruin niyo po, doble po talaga yung sakit nila. Nahirapan na nga sila, di ba? Kaya nga nag-undergo sila ng IVF kasi meron silang something, meron silang mga pinagdadaanan, gusto nila magkaroon ng anak. Pero nangyari pa yung ganun na nagkaroon ng switching ng embryo. Hindi ko ma-imagine kung paano nangyari yun, kung bakit nagkaroon ng ganun. Yun po yung hinagpis nila na, di ba, sobrang saya ka kasi naging successful yung IVF or in vitro fertilization po kasi hindi po talaga siya 100%. Kapag nag-undergo ka ng IVF, hindi po yan 100% na magiging successful yung IVF nyo, IVF treatment nyo. So, yung gastos, kung ilang fail yan, tapos ilang ulit ka, ilang cycle yan, as in, hindi lang po madidrain yung utak mo niyan, hindi lang madidrain yung pera mo niyan, physically, emotionally, mentally, financially, talagang madidrain ka po kapag nag-undergo ka ng IVF po. Kasi hindi po ganito, hindi po biro yung IVF treatment po talaga. Sobrang hirap po. Pero syempre, bilang nanay, bilang mag-asawa na gusto nyo talaga magkaroon ng anak, kaya nag-IVF po kayo, kinaya nyo lahat yung kinaya nyo lahat, especially when it comes to financial po, kasi hindi po mura ang IVF. Alam po natin yan. Paano nangyari yun? Bakit nagkaroon ng switching? Kasi ako po, dito sa Finland, first time ko po nag-IVF. Nakapag-decide na po talaga kami mag-IVF kasi we've been married for 7 years na ngayon. And we've been trying po talaga naturally na mag-conceive, pero wala po talaga. So, nag-decision kami na mag-undergo ng IVF after 3 years of trying. So, hindi po naging madali after 3 years of trying. Tapos, umabot po ng 2 years yung treatment namin. It's because naabutan po kami ng pandemic. So, hindi po siya naging madali. So, nung 6 years, nung pagka 6 years namin together, doon pa lang po kami biniyayaan ng isang supling, napakagandang supling, as in miracle po talaga. Ang dami pong nag-undergo ng IVF. Biruin niyo po, hindi rin ako makapaniwala na sila, for example, sila Heart Evangelista, si Alex Gonzaga, hindi ako makapaniwala nag-undergo sila ng IVF. And hindi nga din po naging successful kasi nakunan, hindi kumapi, kasi hindi biro yung mag-IVF kasi hindi mo, masasabi mo lang na successful yung IVF mo kapag nakita mo na yung anak mo, kapag nakita mong lumalaki yung anak mo, naaalagaan mo yung anak mo. So dito po sa Finland, meron din po ditong IVF, and meron din po sa Pilipinas. Sobrang dami na po sa Pilipinas ngayon sa mga hindi po alam na meron na pong IVF sa Pilipinas. Kasi nung nagbasa ako ng comments, nung nabasa ko yung news na yun, ang dami ko nabasa ng comments, sabi nila wala daw sa Pilipinas, gusto nila magkaroon ng anak, kaya lang wala daw sa Pilipinas, or kaya yung iba naman may alam na meron sa Pilipinas. Yes po, meron na po sa Pilipinas. Yun nga lang, gusto nila, pero syempre financially, yun yung number 1 na kalaban. Kasi alam naman po natin na mahal po ang IVF, diba? Yun, meron po IVF sa Pilipinas. So ako po, nandito po ako sa Finland, and maswerte lang po din ako kasi dito sa Finland, hindi siya ganun kamahal yung IVF dito. Kumbaga, 40% ay may tulong yung government. Mas mura nga lang yung IVF dito kumpara sa
Pilipinas. Paano ko nasabi? Paano ako nakakasigurado na yung anak ko ngayon ay anak ko talaga? Kumbaga hindi siya sperm or egg ng ibang tao. Pag nag-undergo kasi ng IVF, bukod sa treatment na first process talaga yung medications talaga, yung injection ng mga gamot para lang magkaroon ka ng tinatawag na follicles or eggs. Yung eggs, yun na yung kapag meron ka na harvest na eggs, meron nang tinatawag na 2 stages, which is yung egg retrieval or di kaya egg harvest, and then embryo transfer, which is na yun na yung final talaga. Pag nagkaroon ka na ng embryo transfer, waiting game na po yan kasi di ba, nandun na, pinasok na yung embryo sa'yo, nagkaroon ka na ng embryo transfer. Waiting game na po yan. Kung yung embryo na yon kakapit sa'yo, mabubuo, magiging baby. At kapag naging baby, nabuntis ka, nanganak ka, pinanapalaki mo, yun na po yung tinatawag na successful yung embryo transfer mo. So, meron siyang ganong stages. Doon tayo sa embryo transfer. Dito kasi sa Finland, nung nagkaroon kami ng embryo transfer, before anything else talaga, pagpasok mo doon sa clinic or sa room na yon, yung room na yon, meron lang pong pagitan na window, maliit na window, kung saan makikita mo doon yung mga embryologist. Nandun po lahat ng mga eggs na naka-freeze. Ano gawin yung procedure na yon? Tinanong mo na ako, ano yung pangalan ko? Sasabihin din niya, meron siyang hawak yung embryo na nga po yun. Pag sinabi ko yung pangalan ko, tas nagkatugma doon sa hinawakan niya na embryo, hindi lang po yung pangalan, yung social security number ko. Kapag nagkatugma din doon, binasa niya yung social security number ko. Pag nagkatugma kami, yung sure na sigurado na yung embryologist ni may hawak na yon na ako talaga ang nagmamayari ng embryo na yon. So kapag na-clear na po lahat yon, doon pa lang po magkakaroon ng embryo transfer. Kaya hindi ko po talaga ma-imagine ko paano nagkaroon ng switching. Hindi ko ma-imagine. Hindi ko alam kung ganun din yung process sa kanila, ganun din yung procedure na like for example, tatanungin ka muna, ganito, ganyan. Kaya sigurado din po ako na yung anak ko po ngayon ay anak po talaga namin. Hindi man po kami magkamukha. Hindi man po kami magkakulay. As in, wala pong nakuha sa akin, sa totoo lang. Kasi copycat po siya ng mister ko. Kung copycat siya ng mister ko, mas copycat po siya ng kapatid niya. Kaya sigurado po ako na anak ko po talaga siya. And of course, yung lukso ng dugo. And meron syempre, kahit hindi makita sa appearance or sa physically na merong nakuha sa'yo, malalaman mo yan Malalaman mo talaga na anak mo talaga yan. Yung lukso ng dugo, number 1 yan. But of course, meron kang mga tayong tinatawag na pag-uugali Kapag nakita mo yan, or kahit konting ano lang talaga, meron ka talaga makikita na anak talaga namin yan. Hindi talaga yan ibang embryo or na-mix yung egg. Kaya sa mga gusto po magkaroon ng idea about IVF or sa mga gusto mag-IVF someday, mas manghingi ng tips, pwede po kayo mag-comment down below para gawan po natin ng vlog. And of course, sa lahat po, ano mga gustong magkaanak, like us, like me, sa mga lahat po ng mga gustong nangarap magkaroon ng anak, don't worry po, your time will come. Pahawakan nyo lang po yung pangako na Panginoon na Isaiah 60 verse 22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yan po talaga yung verse na pinanghawakan ko. Kasi hindi po talaga biro ang magantay, umasa na magkakaroon kayo ng anak naturally. Pero, iba yung plano ni Lord. Kaya, yan, sobrang totoo po yung verse na yan. So, sinagot na ni Lord yung pangako niya kasi right time na for us to have a baby. So, meron na po kaming 10 months old. Ayan, that's our baby, Lumi. Bunga po siya ng IVF or in vitro fertilization. Comment down below lang po kayo kung meron kayong mga katanungan, mga tips na gustong hingin, at kung paano nga ba yung process, kung paano nga ba maghanda for this IVF treatment. Kasi hindi po talaga biro ito, hindi lang porket meron ka ng pera, go ka na. Tapos hindi ka pa pala ready physically or emotionally, hindi ka pa pala ready. Kaya dapat bago ka pumasok sa treatment na to, dapat ready ka talaga. Hindi lang financially, dapat ready ka emotionally, spiritually, mentally, basta lahat ng dapat ready po. Dapat ready po kayo. So, ayan. I know your time will come also. So don't forget to subscribe po, like, and share kung nagustuhan niyo yung ating vlog for today. So bye-bye. God bless you everyone. Your time will come. Magkakaroon din kayo ng miracle baby like us. Bye-bye.